Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nangunguna siya. Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre ito nga usapang syempre Miss World tayo ngayon. So kamustahin natin ang ating pambato na si Asia Rose Simpson na kung saan naman talaga ay nakakaloka. Pero syempre bago ako tumika, gusto ko muna mag-shout out kay Efren Rongavilla. Maraming salamat sa love and support, Efren. At kung nasaan ka mang panig ng mundo, mag-iingat ka lagi. God bless you and more power. And then of course, I'm grateful na isa ako sa mga pinapanood mo. Kapon ka. So ito na nga, syempre chika tayo. So ako, nakikita ko na maganda ang kanyang execution na ipinapakita dito sa competition. Hindi niya tayo binibigo from day one until now. 'Di ba? Up to now, talagang nakikita natin na my gosh, grabe ha, ang eksena. May nagsabi sa akin na ito daw si Asia Rose Simpson. Sabi ko, ano bang itsura neto sa personal. Sabi niya, Mama Sam, para mong nakita si Don Solweta. Ganun daw kaganda. Sabi ko, pero hindi siya photogenic, no? At hindi siya telegenic. Sabi niya, yes. Pag tinignan mo siya in video, hindi ganun kabongga. Pero in person, sabi niya, winner. Sabi ko, okay. So, kung ganun kaganda, hindi ako nagugulat kung bakit nga naman tinututukan siya ng mga tao. At naniniwala naman ako na talagang may talaga siya, pretty talaga siya. Simple pero kabog, di ba? And then, ayun, I love yung mga styling na pinapakita niya dito sa kanyang competition. Nakikita naman natin na talaga namang, wow, panalo yung kanyang mga hairstyle. Gusto ko yung nakaladlad, gusto ko yung tinataas yung buhok niya. Maraming nagsasabi na hindi bagay sa kanya yung nakapusod ba kung tawagin. So sabi ko naman, okay naman, parang nasasanay na nga ako eh. Lumalabas yung pagka-Pilipinan niya talaga, di ba? So talagang kita mo talaga, wow, she's pretty. And then, mas gusto ko din yung nakaladlad yung hair niya kasi parang very Miss World yung dating. Oo, pag nakaladlad. Saka gusto ko yung signature ng kanyang long hair kasi parang nagsisimbolo ng isang binibining Pilipinas, di ba? So, alam nyo naman dati ang mga binibini natin, ang mga beauty queens natin or ang mga Pilipina ay laging ganyan lang yung hair, nakaladlad na mahaba. And then, natutuwa ako kapag ganun yung nakikita natin sa kanya. And then, of course, similarity siya kay, kanino ba to? Kay Michelle Arceo. Minsan natititigan ko ng maigi. Parang nakikita ko yung orahan ni Michelle Arceo sa kanya. Don't get me wrong. Pero yun talaga yung nakikita ko sa kanya. In fairness, matalino, marunong, at higit sa lahat, alam kung ano ang gagawin. Di ba? Tawag dito ni Asia Rose. Marunong siya sa laro niya. Maganda yung game strategy niya. From start talaga, from day one, in fairness, di ba dati nirereklamo nun lahat, nako, Mama Sam, wala namang ka-style etong si Asia, pero ginulat tayo eh. Hindi ko alam kung sino yung mga nagdadamit sa kanya, pero nakakaloka, ang dami niya palang dala. At in fairness, day by day talaga, nagpapakita talaga siya ng boom, di ba? Magugulat ka, bam, di ba? So, in fairness sa team, in fairness kay Asia, in fairness sa mga ipinapakita niyang galawan, natutuwa ako. At hindi imposible talaga na makuha niya yung corona. Kasi marunong marunong magsalita, marunong gumalaw, marunong i-prepare yung sarili niya. Nakakadalawang palit siya, di ba, sa loob ng isang araw. So, maganda yung ipinapakita niya. In fairness, marami nga lang kalaban, pero mukhang kayang-kaya naman yan ni
Asia. At ito na nga, syempre naglalabas na ng mga prediction. Alam naman natin ang prediction ay prediction lang yan. Hindi naman natin pwede sabihin na kung ano ang nakikita nila, yun na talaga. Survey to eh. Kumbaga sa madaling salita, analysis, ganon. At kahit di naman ako, pag nag-a-analysis ako, kailangan mo din pag-aralan din kasi hindi lang yung isang kandidata, lahat ng galaw ng kandidata kailangan mong panoorin. Yung pinanood ko yung welcome ceremony, in fairness, maraming magaganda. Isa sa mga nag-catch ng mata ko talaga si Puerto Rico. Gusto ko yung beauty ni Puerto Rico. Si Puerto Rico kasi, pag tinignan mo siya, wow, very queen yung dating. Maganda din si Venezuela. Maganda din syempre si Malaysia. Iba din yung beauty ni Malaysia, no? Nangangambog din. Simple pero alam mo yun, very Malaysian yung dating at matangkad in fairness. And then, sino pa ba? Pagdating naman sa Africa, syempre South Africa. Tapos, wala masyado sa Africa eh. Sa Europe, ayan sila Czech Republic. Si Czech Republic talagang isa sa mga ano. Pero I'm a little bit bored. Naboboard ako sa kanyang styling. Na parang laging ganun ang nakikita natin sa mga beauty queens ng Czech Republic. Actually, hindi naman siya ganun kaganda eh. Gumaganda lang siya because of makeup, styling, yon. Pero looking forward ako kung ano nga ba ipapasabog niya. Pero yung welcome ceremony, ay wala, natabunan siya ng ibang mga candidates from tawag dito, Europe. Pero, syempre, malakas pa din yan. Hindi mo po pwedeng i-ignore. Pag once na nakarating yan sa ay nako, nakakaloka yan. Alam niyo naman si Madam Julia, gustong-gusto niya yung mga ganyang beauty. So, mahirap. Sabi nga nung friend ko, natabunan na si Czech Republic no, na Ocean Deep daw no welcome ceremony. Baka akala lang natin yun. Pero, syempre, abangan pa rin natin yung mga galawan ng mga yan. Kasi, nakakatakot pa din, di ba? So, baka biglang boom! Ano yung mantuka. Maganda yung sinuot ni Asia Rose yesterday sa sashing ceremony. Gusto ko yung kanyang suot-suot na, alam mo yun, ang ganda, ang elegante, mamahalin, ang gown, di ba? So, very Filipina beauty queens talaga. Sobrang I love yung execution niya. Simplihan lang, hindi nangangabog, down to earth, mararamdaman mo yung humbleness. So, yung sinuotan siya ng sash, parang piling ko natuwa sa kanya yung nagsusuot ng sash, kung sino man yung management, no? Parang gusto nila si Philippines. Ramdam mo eh. Tapos, ang nakakaloka, yung rumampa na silang dalawa ni Singapore. Ito si Singapore, eksena. May eksena, may epa lang lola mo. At talaga naman, pak. Kala mo nasa Miss Grand, ang lola. So, yon. So, talaga, sinasabayan niya talaga si Philippines kasi baka siya, ma-out of shine. Ganon. Pero, sa nakikita ko naman, si Miss Philippines ay palaban naman. Yung alam mo yon, yung simple, humble, pero nandoon na ginagawa niya yung best niya. So ito na nga, sinasabi nun lahat, nako, sa mga predictions, siya daw ang nangunguna. At sinilip ko nga, hindi lang isa kundi dalawa, no? At madami pa. So yon, talagang nandun, nakakaloka yung madami pa, no? Sa top 20 ng open ceremony, nag-number 1 sa listahan nila, syempre si Miss Philippines, pumangalawa si Czech Republic, sabi ko sa inyo magugustuhan pa rin nila si Czech Republic. Pero, pangatlo naman ay si Nigeria. Hindi ko nakikita si Nigeria na talagang wow na wow. Yung suot niyang color green maganda. Pero siya, kinain siya ng color green. Charot. And then, number 4 naman, si K Island. Eto gusto ko to. Yes. Si Cayman Island. Gusto ko siya. In fairness, nag-ano din sa akin siya. Nagulat nga ako kay France kasi parang, hindi pala ganun kabongga yung beauty ni France. Di ba? And then, ayun. So, si Denmark naman ang number 5 sa listahan nila. Yes, I love Denmark din. In fairness, agree ako, maliban lang kay Nigeria. Mas gusto ko pa ilagay si Vietnam. Sa totoo lang. Anyway, so congratulations kasi syempre ang kanilang number 1 ay Z Philippines. Ito ay from Crown Hype. From
Vietnam. O, di ba? So, yun. So, in fairness kay Philippines, no? Marunong talaga gumalaw. And then, of course, another survey naman. Sabi ganun, ito yung second survey nila from the Pageant All-Stars. Credit by Crown Hype pa din. Ang number one, ang favorite nito si Philippines ha. So, Philippines wagi sa latest survey ng Miss World 2026. Ito yung latest survey nila. Number 1 is Philippines, number 2 is Chile. So, number 3 si Nigeria. Papansin talaga si Nigeria, no? And then, number 4 si Croatia at number 5 naman si Brazil. Kay Brazil, I like Brazil. Nabanggit si Brazil. Sobrang nagugustuhan ko siya. Pero kung titignan natin sino-sino ba yung mga number 10 nila, baka napansin din ninyo. Si Venezuela, number 10. Number 9 naman si Nicaragua. Czech Republic, 8. 7, Botswana, Indonesia, number 6. Si Indonesia, hindi ako masyado nagagandahan. Mukhang istariray. Mas gusto ko pa si Malaysia sa kanya. Charot. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng laban lang Indonesia. Naniniwala naman ako na kaya niyang ibigay yung best niya dyan. And then, of course, ayun nga, number 5 si Brazil, Croatia, Nigeria, Chile, at number 1 nila ay si Miss Philippines, Asia Rose Simpson. Ayan. So, nakakatuwa talaga dito. Nararamdaman mo na hindi lang pala tayo ang nakakakita sa galing, syempre, ni tawag dito, ni Asia. Maraming nakakakita at nakakapansin. Kahit si Sash Factor, napapansin niya talaga si Asia talaga. Ando doon talaga yung beauty. Kaya looking forward ako sa ano pang magiging ganap at ano pang magiging eksena dito ni Asia. So, laban, Philippines, kaya natin yan. Di ba? So, I wish all the best para kay Asia. So, parang feeling ko prepared talaga siya sa lahat ng aspeto ng pageant and then looking forward ako sa magiging ganap. So, ang tanong na kadamihan, Mama Sam, tingin mo si Asia na kaya ang magiging next Miss World? To be honest, malaki yung chance. Kung yung kay Katrina Ligado, maliit yung chance. Eto, panghawakan ninyo yung malaking chance na yan kasi baka mauwi niya talaga ang corona ng Miss World sa ating bansa. At, syempre, I'm so excited dahil, syempre, malakas yung laban, di ba? And then, of course, keep praying for her. Pagpatuloy natin ang pagdadasal para sa kanya at keep support her. So, yung suporta, ibigay natin yan ng bonggang-bongga. Kasi, syempre, iba pa din kapag support, di ba? So, support tayong lahat. So, support lang. At magtiwala sa proseso niya. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.